Ayan guys, magandang araw. So may re-repair tayo ngayon na isang electric fan ng Panda. Ito ay yung mga sinasabi nilang China made. So yung aluminum na motor. So ayan. Ang problema, ayaw gumana. Walang power. So testingin natin, isaksak. Ayan, isaksak natin. So ayan, nakasaksak na. Pikit natin sa number 1. So wala. Number 2. Wala. 3. Ay, ugong. Meron siya mahina, ugong. So pagka ganyan, ang problema niyan, maaaring shafting bushing o kaya capacitor o di kaya motor. Doon lang yan. So ngayon, babaklasin natin para ma-check natin kung ano nga ba talaga ang problema nito. Kung sa motor ba o capacitor. So yan guys, babaklasin muna natin. So yan guys, nabaklas na natin yung takip. Pagka ganitong umuugong lang siya, at buo naman siya, yung meron siyang 1, 2, 3 supply dito. Ang unang yung check yung capacitor, itong wire kabila. Kapag kaya may palo, may posibilidad na buo yung motor. Ngayon, pagka walang supply yan o walang reading dyan sa dalawang wire ng capacitor, maaaring motor ang may problema. So ayan guys, baklasin natin. So meron din naman kasing kahit may reading to, sunog yung motor. Yon, malalaman muna natin dyan kapag ito ay buo. Dyan, tetesterin natin. Ayan guys, babalatan lang natin yung wire nya. Pero tanggalin muna natin siya sa tornilyo. Pagkaka-tornilyo. Ayan. Tapos, babalatan natin. Bagya lang. Pag binalatan nyo to, bagyang ano lang. O kahit na tusukin nyo lang ng wire, test probe pwede. So ayan, tutusukin lang natin sa may puno. Walang reading. Buo naman yung tester natin no? Pero pagdating dito wala. Hindi siya gumalaw. So pagka ganyan, magduda na kayo. Ang problema nito ay pwedeng sa motor. Pero kadalasan kasi dito, kagaya yan meron siyang 1, 2, 3. Yung common niya, meron siyang nare-reading na ayun 1, 2, tapos 3. So meron siya. Kapag do sa isang supply ng isang wire ng capacitor wala, parisher wala So pagka ganyan, dahil itong motor ng electric pan na to ay aluminum, maaaring yung connection niya do sa pagkakahinang do sa may puno ng motor, papunta do sa wire niya, hindi kumalas gano'n o naagnas. Pagka ganyan, pwede naman siyang hinangin. So babaklasin natin to, check natin. Ngayon kapag putol, pwede natin siyang dugtong ulit. Ngayon kapag talagang sunog, hindi na natin itutuloy. Kasi baka hindi pumayag yung may-ari na ipagawa. O pwede namang kontakin muna natin at kausapin natin kung patutuloy. Pero check muna natin yun, titignan muna natin. Babaklasin lang natin to. Kung lumalang yung kasi siya. Kung okay naman sa maayos ang ikot. Buhin ng ikot yun. Dahil may palo yung 1 po sa atin. Pero kung baklasin ang motor, dadalang. Para hindi masila. Kung magagas ka. Ayan. Pwede natin baklasin ang buo. Pero pwede rin dahan-dahanin lang. Pero okay ba ito? Yung buo. Yun. So yan, natanggal na natin siya.
isa-isahin natin ito. Pero bago natin siya baklasin, tingnan muna natin baka may sunog. Pero mukhang okay pa oh. Maganda ba yung motor? Yun lang ang ayaw ko dito sa ganito. Kapag magbabaklas ng ganito at ang motor ay aluminum. Kadalasan kasi sa mga aluminum na ganito, paris to, itong pinaka sugpungan ng wire na yan na pinaka tube, 5 volt tube nya o spaghetti tube. Yung ginamit na ganito, pag tinanggal mo yan, tatanggal yung coated ng aluminum, sumasama yung kanya, yung pinaka sealed nya o yung coated nya. Sumasama sa ano, kaya nababakbak. Pag binaklas mo at nabakbak, wala na. Sira na. Ito, baka sakali makakuha pa natin kung hindi sasama. Tingnan natin ano. Ay iba, yun ang nire-repair yung ganito pag sira na yung motor. O yung ganito na ang problema. Pwede pa yung shafting bushing sa capacitor. Pero pag sa motor na, ayaw na nilang galawin. Kasi nga, aluminum madaling napuputol. Tapos di mo naman pwedeng hinangin. Hindi tinatablan ng hinang. So, kabitan na, ay tanggalin natin tong ano. Nakapainit yung panghinang natin eh. Katingin na lang natin. Dahan-dahanin lang, dahan-dahan. Sarang sumama. Sige nga, ang tagal mo eh. Mapakat kasi. Yun. Tingnan, parang mayroong napakbak ha. Pag may nabakbak dito, wala na to. Dino? Ay, mayroong ano. Mayroong magkadugtong. Hindi man lang nila nilagyan ng ano. Ayan oh. Oh. Tanggal na yung isa oh. Hindi na nakahinang. Oh, nakatanggal na. Oh. Itong mahirap sa ganitong aluminum. Madaling nasisira. Check na natin lahat. Pero palagay ko yun lang isa. Oh, meron pa yatang isa. Agnes kasi hindi kasi hinihinang to eh. Hinihinang man siguro nila, hindi tumatalab. Pupulupot lang. Kasi nga hindi tinatablan ng hinang. Oh, puro na nga pulupot lang siya. Hindi siya nakahinang siya kaya so hindi kumapit. Sa dahan-dahan. Namumuti na din. Ito kasi nakakatakot dito sa mga ganitong electric fan. Mag-aluminum. Unang-una, kapag ginawa mo to, ni-repair mo, pag bumakyab to, dahil ganito nga,
Pero ito, tatry lang natin. Pag bumakyab, di sasabihin natin sa may-ari na talagang wala na. Yun o. Parang wala itong fuse. Wala nga itong fuse. Direct to. So, babaklasin natin yung ano. Ay, hinangin natin. Tapos, lagyan natin ng ano. Tanso. Babalutan ng tanso para kumapit. Bago hinangin. Kuha muna ako ng pwede natin gamitin dyan. Ayun guys, nakakuha ako ng tanso. Pupulupot lang natin yan dito. Saka natin ihinangin. Yun. Siguro naman yan, kumagat na yan. Natin tatanggalin tong tanso. Puputulin. Testerin natin. Kung may palo na ba yung sa capacitor. Dito yun eh. Wala pa rin. Wala oh. Oy, tanggal din yung isa. Tanggal na rin pala oh. Ayun. Oh, nangangatanggal na sila. So, nakaalis na. Hihinang na rin natin. So, ito ang hindi maganda dito sa mga ganitong aluminum. So, puputulin ko muna. Tapos saka natin hihinang ulit. Kasi maiksi na, hindi naabot. Itong mahirap sa mga ganito. Ano lang to, sa palaran lang to kung mabubuo, hindi. Kasi ang motor nito talagang 50-50 di pagka-aluminum eh.
Pwede naman to palitan ng tanso. Meron naman motor na ganito kalaki na tanso. Papayag lang yung may-ari. Kaya lang medyo may kamahalan lang. Tanso na eh. Sana yung ito, pupulputan natin siya uli ng ganito. Natin siyang hinangin ulit. Testing. Sana okay na. Ayaw pa rin. Meron naman yung 1, 2, and 3. Pagdating dun wala. Baka hindi na initan mabuti. Mainit. Wala talaga. May putol to. So, check muna natin yung mga wiring. Kaya nito. Parang hindi nakahinang. Lagyan na natin ang wire lahat. Pupuluputan na natin lahat ng ano, saka natin hinangin. Testing tayo. Pumalo ka na. Wala. Ayun. So, dito tayo sa capacitor para sigurado. Tayo dito sa capacitor. Ang lit-lit na electric pump, pahirapan tayo. Yun, no? Yun, meron na. Halo, nadali. Yun, nadali. Meron siya. Pag-ialang naman ng ano nito, palo nito eh. So ngayon, ang gagawin natin dyan, babalik na natin sa dati. At titestingin natin kung aandar na. Ngayon guys, testingin natin siya ng may LEC. So yan. Naka number 1 siya.
Kung ayaw umikot, pag number 1, ugong lang. So ayaw. Testingin natin palitan ng kapasitor. Kapag ito ay umikot, kapasitor. Pero kapag hindi umikot, ay may problema sa motor nga. So yun guys, nagpalit tayo ng kapasitor. Ay ito. Yung dating kapasitor niya, ito. 1.5. So testingin natin kung iikot sa number 1. So yan, number 1. Dapat nakapaikot niya yan. Ayun, umikot, malakas. So ibig sabihin, sira nga yung kapasitor. Ayun oh. So okay na. At kapasitor ang problema. May kapasitor pa pala yung problema niya. Sira pa pala yung kapasitor. So ayun guys, kakabit ko lang itong kapasitor niya. I-fix na natin. At final testing tayo mamaya pagka naayos na. Ayun guys, naikasa na natin siya. Naikabit na natin. At ito, testingin na natin. Nakasaksak na rin. Iyon. Okay na. Condition na. Ayos. Napagana pa natin. So ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming salamat sa panonood.